Magandang araw mga paps. Welcome back to my channel, Boy Viajeros. Isa ka ba sa gustong malaman kung paano bumiyahe papuntang Mindanao gamit ang sasakyan? Para sa iyo ang video na to mga paps. Simulan natin sa Batangas Port hanggang Calapan, Mindoro Port. So dito kailangan mo magtimbang at mababayad ka depende sa bigat ng dala mo mga paps. So ayan, pagpasok mo ng pier, dito ka pipila mga paps. Yan yung pila ng mga barko na ruro. So swerte na lang kami kasi wala masyadong pila. Kaya andito na kami agad sa harap. So dito na tayo mga paps, pipila tayo para makabiyahe tayo ng Mindoro. So ito yung unang barko na sasakyan natin patawid ng Mindoro. Abot pa, Chip. Yan. So, kinuha na yung blow. Yun yung galing sa timbangan mga paps. So kailangan mong dumaan doon sa timbangan. Antayin natin yung magtitiketing ngayon. Bali, apat. Isang PWD. Kasama driver. Kasama driver. Tatlo lang po. Tatlo lang. Isang PWD boss Tatlo lang po. Bali 4-6. 4-6. Magkano sa second boss? 240. 3 to 40. Tapos yung tao? 528 po. 528. Bali yung senior discount po yung PW. Ah, Bali 377 lang po. sige. 377. Bali magkano lahat boss? 4? 4673 po. 4673. So yun, 4673 babayaran natin. Aba, Inspections na. ng Figure. Yeah. Yan, ganyan kalaki yung barko dali ng Batangas papuntang Mindoro. Montenegro Shipping Lines ang nasakyan natin mga paps. Dito lahat ay upuan, walang higaan. Dito ay inabot ng 2 oras yung biyahe namin galing ng Batangas papuntang Mindoro. Okay, dito na tayo mga paps sa Calapan, Mindoro. Inabot tayo ng mga 2 oras na biyahe. At yan, inabot tayo ng dilim dito. Pero huwag kayo makalala kasi safe naman ang mag-travel dito kahit gabi na mga paps. At ang payo ko lang sa inyo ay huwag kalimutang kumain para ang biyahe nyo ay dire-diretso lang. Gumamit na rin ng CR para hindi na pa tigil-tigil ang biyahe nyo dahil medyo may kahabaan din ang biyahe mga paps. Dito ay naggas ako ng 2,000 dahil nakalimutan ko magpagas doon sa Batangas. So, from Calapan, Mindoro to Roas, Mindoro Port ay mga 2 oras at kalahati naman mga paps by land. So, yan yung mga dinadaanan natin mga bayan. 9:30 na ng gabi kami nakarating ng Roas Port, Mindoro. Buti lang may naabutan pa kami slot. Dahil kung wala ay sigurado magpapakapi kami dito sa Roas Port. Dito naman ay medyo mas maganda na yung accommodation niya. Naka-recline chair siya mga paps. Yan, medyo naka-foam. Ayan, mga kasama natin, sarap ng tulog. Sana all. Okay, dito na tayo sa loob mismo ng Starlight sa barko. So mabuti lang mga paps ay nakahabol kami, nakasingit pa. So pagka mga gusto nyo palang bumiyahe dito mga paps,
Kailangan naka-reserve kayo bago dumating dito. Sa mga gustong bumiyahe dito o dumaan, mas magandang tumawag muna kayo kahit nasa Batangas pa lang kayo para makapa-reserve kayo ng ticket kasi minsan gaya na nangyari sa amin, fully booked. Halos di kami makasakay, buti lang at sa awa ng Diyos nakasingit pa kami at napagbigyan mga paps kahit isang sasakyan lang. Ito yung contact number, yan. Tawagan nyo yung number na yan bago kayo pumunta na Mindoro mga paps para makapa-reserve kayo sa number na yan. Starlight yan mga paps. Yan yung sa kabila na nakikita niyong barko ay Montenegro. Isa rin yan sa bumabiyahe papuntang Katiklan. Nakikita niyo? Upuan lang din siya pero hindi siya naka-foam at recliner. Dito ay naka-aircon na rin. Yan, medyo malamig na. Dito inabot naman tayo ng 5 hanggang 6 na oras na biyahe sa dagat. Ganyan siya kalayo. At nakarating na kami dito sa wakas sa Katiklan Port. Ayan, medyo madilim pa. Nabot kami ng 6.5 ang sasakyan. Tapos, 1,060 ang isang tao, mga paps. Dito sa Starlight, galing ng Rojas, Mindoro Port to Katiklan Port. Yan, Class A po ang dala nating sasakyan, mga paps. Ayan, inabot na tayo ng umaga dito. Medyo nakakaramdam na ng gutom ang grupo. Kaya kain tayo dito sa may paborito naming sabaw sa Altabas. Okay, dito na tayo sa Altabas. Iwan ko kung part ng Aklan pa rin to mga paps or Roa City. So kakain muna tayo doon sa may Bakahan. So sabaw siya mga paps, masarap. Nakailang kain na kami dito. So kung gusto nyo mag-stop over na mag-almusal, kakain, so pwede dito mga paps. Malinis siya at saka mura mga paps. Tara, kain tayo. Saan ano? Kain muna tayo, medyo gutom na kami. Mag-almusal muna tayo. Yan yung ginahin natin dati. Oo, yan yung kinakain namin. Dito ay marami kang mapagpipili ang ulam. Merong isda, baka, mamoy at gulay. So umalis tayo ng Katiklan mga 5 AM. So 2 oras na tayo bumabiyahe. Dito na tayo sa Altabas. Yan, mga 2 hours yung biyahe. Tapos diretso pa tayo ng Iloilo. Siguro mga 3 oras pa mga paps. Bago tayo makarating ng Iloilo. Tapos sakay tayo ulit ng Roro doon papuntang Bacolod. First time din namin sumakay sa Bacolod. Yan mga paps. Ayan na nga, tuwang-tuwa sila nung narinig na kakain na kami. Tingnan niyo naman ang mga mukha nila. At mula Katiklan hanggang Dumangas, Iloilo Port, ay inabot kami ng 5 oras by land. Kaya mabuti lang, pinakain ko muna sila. Dahil kung hindi, baka nakasimangot na tong mga to. Kahit pagod sa biyahe, napapawi naman ito ng mga magagandang tanawin dito sa mga nadadaanan namin. Tingnan niyo kung gaano kaganda. Yan siya mga paps. Sa wakas, dumating na rin kami sa Dumangas Port. Dito, kailangan mong dumaan sa Coast Guard para kumuha ng clearance. Yan ang clearance na ibinibigay ng Coast Guard. Huwag kayo magalala dahil hindi naman sila kanon kaigpit. Bibigay mo lang ORCR mo. Okay na mga paps. Check tawid ng Bacolod. Coast Guard po sir, okay na? Okay na po. Ay, 12 pesos lang sir. Magkano 12? 12. So may babayaran tayo 12. May bariya ka dyan? Wala. So ito may babayaran tayo sa may gate, 12 lang. Okay, mabuti lang may barko na kaya mukhang makakasakay tayo ng maaga. Hindi na tayo mag-aantay. Kuha lang tayo ng arastre.
Ayan mga paps, bago ka pumasok dito sa gate nila, kailangan bayaran mo muna dito yung arastre o yung cargo nila. Ayan mga paps, nandun na yung tao natin. Basta may dala ka ng Coast Guard, wala ka ng problema dito. Ayan, tanongin natin magkano. Magkano binayaran? Ito lang, 129. Ano tinanong sa'yo? Wala naman? Wala. Sige, sige. Pasok na raw tayo sa loob. Oo. Okay. Ayan, dito na tayo. Okay. Dito tayo. So ayan yung mga possible na masasakyan natin mga paps. So titingnan natin kung may slot pa tayo kasi kakarating lang natin. So andito na tayo sa Dumangas Port. Ito nga pala itsura ng Dumangas Port mga paps. Wala masyadong sakyan. Okay, so yung ticket daw dito mga paps sa tao ay 110 ang isa. Tapos yung sasakyan ay 1,000. Pag sinaswerte ka nga naman talaga sasakay na kami agad, wala nang pila-pila. Mabuti lang at laging timing yung biyahe namin dito. Ayan, andito na tayo sa loob ng barko. Ayan na itsura niya. Puno rin siya mga paps. Ito yung sasakyan natin. So, akyat tayo sa taas. Tingnan natin yung itsura sa loob. Yan, ito yung gilid niya. Tapos sa loob ito, puro upuan lang, walang higaan. Hindi mo na ma-incline yan. Yan, ang dami ring tao mga paps. Yan, may TV rin. So, hanap tayo ng upuan natin. Yan, dito paunahan sa sasaksakan. Sa una, medyo komportable pa kami. Ayan na. Natutuwa pa kami sa isa't isa. Yan, medyo malamig pa. Pero nung bandang huli ay yan. Nainitan na siya. Yan, kung nakikita nyo ay nakaalis na yung barko. Yan, ang akala namin ay ang ganda ng panahon. Walang karon-aron. Pero nung lumabas na kami sa may pier, ayan na mga paps. Malalaki pala alon dito. Tumagal yung biyahe namin ng 2 oras sa dagat. Ayun. Hanggang sa marating namin yung port ng Bacolod City. Ayan. Napakaganda ng pier ng Bacolod. Okay, touchdown tayo dito sa Bacolod mga paps. So time check natin, alas 2 ng hapon. So mga 2 oras din ang biyahe niya. Galing Iloilo papunta dito sa Bacolod mga paps. Tapos ngayon magta-travel tayo mga 4 to 5 hours or 6 hours kasama na yung pagkain natin sa daan stopover papuntang Dumaguete. So inabot pala tayo ng pamasahe galing doon sa Dumangas ay 1,000 na yung sasakyan mga paps, itong class A. Tapos yung tao ay 110 mga paps. So yun, total na lang natin mamaya mga paps, lahat-lahat kung magkano na gastos natin. So yung 2,000 naming nagas na karaan kahapon, medyo wala na, 1/4 na lang. So papagas tayo ulit siguro mga 2,000 ulit mga paps. So yun lang mga paps. Let's go, biyaheng naman tayo, Dumaguete. Galing Bacolod Port to Dumaguete Port naman tayo by land. Yan ang biyahe natin ay nasa 5 oras din mga paps. Yan yung mga dinaanan natin dito sa Bacolod Island mga paps. Okay, magpapagas muna tayo ulit ng 2,000.
Yan, kasi medyo malalayo yung biyahe natin dito. Pangalawang gas off na pala namin ito, mga paps. So, yung unang 2,000 namin daling ng Mindoro ay nakarating ng Bacolod. Yan, mga paps. So, syempre, kailangan nating kumain ulit. Pangalawang kain namin sa daan. Yan, dahil kinutom na ulit kami. Kain tayo, mga paps. Tuwang-tuwa na naman sila dahil nakakain na naman sila. Ayan o, tinan mo. O, kakatinginan pa. Kung dadagdag pa ng kanin. Mga 5 rice pa raw. At ito nga ay ginabi na kami sa daan, mga paps. Pero okay naman dito kasi safe naman kahit gabi ka duman. Yan. Sa wakas, nakarating din kami sa Dumaguete Port. Halos 5 oras yung biyahe namin galing ng Bacolod City. So, andito na tayo sa pier mismo ng Dumaguete. Dito ay naabutan namin yung 2 barko na pwedeng bumiyahe papuntang Dapitan. Yan, merong fast cut. At yung isa naman ay Ebaresto. Sa fast cut ay wala siyang higa-higaan. Upuan lang siya. Yan ang mga presyo ng fast cut. Yan. Pati yung sa tawa at sa sasakyan. Kaya kami ay lumipat na lang sa Ebaresto. Kasi doon ay merong higa. Tara, mamaya, samahan niyo kami kung ano itsura ng barko. Okay, dito na tayo sa pier. Nakakuha na tayo ng ticket. Bali, alas 4 yung alas, mga paps. So, alas 4, may ticket na tayo. So, let's go, mga paps. So dito medyo napaaga naman yung dating namin. Napagdesisyonan namin na mag-hotel muna ng ilang oras. Ito yung itsura ng kwarto nila. May queen size bed sa pang 2 tao. Depende yung price nila sa laki ng room. Medyo mura lang naman dito, mga paps. At malinis. Yan yung siya nila. May hot shower na rin yan. At meron din silang good for 4 person. Pag maramihan ang mga mag-overnight. Yan. Pwede kayo dito, mga paps. So, bago kami sumakay ng barko ay nag-ikot-ikot muna kami ng konti dito sa Dumaguete City. Yan, madaling araw na yan. Kaya konti na lang yung mga sasakyan na dumandaan. Yan, bago kami sumakay ay kumain muna kami ulit. At dumiretso na rin kami sa pier pagkatapos namin kumain. May babayaran tayo dito na 129 sa PPA pagpasok mo ng gate. Tapos kailangan maglakad ng pasero para dumaan doon sa terminal. Driver lang pwede pumasok pag may dala ka sa sasakyan. Ayan, papasok mo tayo sa loob. Andyan na yung barko, nakikita ko na. So ito nga yung barko na may higaan. Alas 3 na kami pumunta ng pier. 1 hour before kami pumasok. At sakto naman at nakakarga na yung mga sasakyan sa loob. So mag-isa lang ako dito, mga paps. Yung kasama natin ay dumaan doon sa terminal at bumayad ng terminal fee. Yan, antay natin na tawagin tayo. At nakapasok na rin tayo sa loob. Yan, mga paps, nakapresto na yung sasakyan natin. Yan, nandun yung sasakyan natin, yung color white. Yan, ito itsura ng barko sa ilalim. Kakarga na rin sila ng mga truck. So, tinan natin itsura sa ibabaw naman. Yan, mga paps, yan yung pinaka-accommodation nila sa taas. Talagang nakahiga ka dito, naka-foam. Yan yung hinabol namin dito. Kahit na mabother daw ito kaysa sa fast cut. At least dito, comfortable ka, mga paps. Yan, nakikita nyo, nakahiga na kami ni Commander. At tutulog na lang kami. So, tamang-tama ito, pagka pagod ka sa biyahe, dito ka na lang sumakay.
At malamig din dito at mahangin kasi open air. So ito, galing ng Dumaguete ay 5 oras naman sa dagat papuntang Dapitan. Ayan siya kalayo mga paps. Yan, umaga na ng malapit nang dumating sa port ng Dapitan. At sa loob ay meron din palang aircon na nakaupo ka lang mga paps. At meron din silang kantin na pwede kang bumili ng kung ano-ano. Yan, cup noodles ang binili namin dahil medyo malamig sa umaga para mainitan kami. Dito ay may nakilala kong isang badyaw na nahihiya sa kamera. Yan, ayaw humarap. Mahihayin pala siya. Dito ka dito kayo, boss? Hindi. Okay, mga paps, kausapin natin itong nakilala ko, Pulong ka, sir. Boss. Big Cross. So, ayan, lugar nila mga paps sa atin. Yan, pier na na. Anong pier yan? Dapitan. Dapitan. So, dito kayo Dapitan. Ano, tayo malis sa Pangulod, sa Dumaguete, no? Tayo malis. Alas 3 ata yun. Alas 3. So, Alas 4 yun. Alas 5. halos 5 oras yung biyahe mga paps. At least, first time namin dumating, makarating dito sa Dapitan. So, okay naman mga paps. So, salamat mga paps. Salamat. Bye-bye mga paps. Bye-bye. Ha? Sa pamilya ko na sa Bana. Hindi, sa Bacolod? Sa Lutod. Lotod? Ano, apelido? Pagayunan. Ay, mga paps sa Dapitan. First time namin makarating dito. Maganda yung lugar, mga paps. At yan ang hinabot ng pamasahe natin galing ng Dumaguete Port to Dapitan Port. So sakyan, tsaka yung tao. Yan yung presyo niya mga paps. So sana nakatulong yung video na ito sa mga gustong malaman kung paano makarating ng Mindanao Baylan at kung magkano mga pamasahe. So salamat sa inyo mga paps sa pagsubaybay ng channel ko. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sana subscribe naman mga paps. Yun lang po. Maraming salamat. Ingat sa atin lahat mga paps sa mga biyahe at sa mga babiyahe. Salamat.